Blood News Updates. Mga balita ngayon, state of calamity idineklara sa Cebu City kasunod ng landfill landslide. 13 patay. Not guilty plea sa korte sa Cebu, inihain ni Sara Diskaya at iba pa, kaugnay ng 96.5 million peso ghost flood control project sa Davao Occidental. 54.4 million pesos halaga ng shabu na sabat sa bypass sa Naga City, Cebu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inaprubahan ng Cebu City Council nitong Martes ang isang resolusyong nagdedeklara ng state of calamity sa lungsod kasunod ng pagguho ng lupa sa isang landfill sa barangay Binaliw na ikinasawi na ng 13 katao. Ayon kay Councilor Dave Tumulak na siya ring pinuno ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, lubhang naapektuhan ng sakuna ang koleksyon ng basura sa lungsod. Matapos ang deklarasyon, maglalaan ang pamahalaang lungsod ng 30 million pesos upang tugunan ang problema sa waste management at suportahan ng search and rescue operations sa landfill. Idineklara rin ang January 16 na Biyernes bilang day of mourning para sa mga nawalang buhay sa landslide at mga komunidad na apektado ng trahedya. Ayon sa huling ulat ng CDRRMO, 13 na ang kumpirmadong nasawi, 18 ang sugatan at 23 pa ang nawawala. Nagpasok ng not guilty plea sina contractor Sara Diskaya, St. Timothy Construction President Maria Roma Rimando at 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kanilang arraignment noong January 13, 2026 sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu City, Cebu. Kabilang sa co-accused na DPWH officials sina Rodrigo Larete, Michael Awa, Joel Lumogdang, Harold John Villaver, Jafael Faunilian, Josephine Valdez, Ranulfo Flores at Zar Ryan Ubungen. Kasong paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Malversation of Public Funds sa pamamagitan ng falsification of commercial documents ang isinampa sa mga akusado kaugnay ng umano'y 96.5 million peso ghost flood control project sa Davao Occidental. Ayon sa prosekusyon, pinroseso at tumanggap ng bayad umano ang proyekto kahit hindi ganap na natapos. Lahat ng akusado ay mariing itinanggi ang mga paratang at iginiit ang kanilang kawalang sala. Itinakda ng korte ang pre-trial sa Pebrero 3. Mahigit 54.4 million pesos halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad matapos arestuhin ang isang target-listed drug personality at 3 niyang kasamahan sa isang bypass operation sa sitio Suba, Barangay Tuyan, Naga City, Cebu noong gabi ng Enero 13. Kinilala ng PIDEA Regional 7 ang pangunahing sospek na si alias Clifford, 47 anyos, isang driver at residente ng South Poblacion, Naga City. Kasama niyang naaresto ang 3 kasabwat na kinilalang sina alias Maricel, Joseph at Barbara na pawang mga residente ng Cebu at Mandaue City. Sa operasyon na pinangunahan ng PIDEA Cebu Provincial Office, katuwang ang iba't ibang law enforcement units, na-recover ang 8 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 8 kilo, pati bypass money, mga ATM at ID cards, 7 cellphone at 1 sasakyan. Ang mga sospek ay nasa kustodiya na ng mga otoridad at nahaharap sa kaukulang kaso. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.